Mga kaboses, ang napakagandang araw na naman po sa ating lahat at welcome po dito sa ating YouTube channel. For today's episode po mga kaboses, ito, pag-uusapan natin ito mga kaboses, nakakatawa, no? At nakakaawa po itong si John B. Cremulya. Kasi po, inulan po ng batikos, no? Diyan po sa social media mga kaboses. Bakit to? Kasi ito pong DILG, mga kaboses, supposedly, ito pong gobyerno natin, mga kaboses, ay seryosohin po sana ang lahat po ng mga pangyayari po sa ating bayan, no? Lalo na po ngayon, mga kaboses, huwag po natin insultuhin yun pong mga tao, mga kaboses, na naghihintay, no, ng mga anunsyo mula sa gobyerno dahil natatakot po sila sa bagyo ngayon. Marami na po meron na po mga namatay, mga kabos, napakarami po ang mga naging apektado. Sira po ang kanilang pamumuhay. Ang ating po mga farmers, mga kaboses, ay apektado rin po. Diba? So, sa panahon ngayon ay kailangan po natin ng seryoso, no? Na konkreto, mga kaboses. Ito kasi pong DILG, ang Department of Interior and Local Government, lalo na po sa pangunguna, no, ni John B. Cremulya, kasi pangalan niya po talaga nandun eh. Imbis na magbigay po ito ng mga mahalagang anunsyo, mga kaboses. Well, anunsyo naman talagang binigay niya, pero dinaan pa naman, mga kaboses, dyan po sa katatawanan, no? O memes, no? Ginawang memes lang, mga kaboses. Narito, basahin natin itong mula po sa post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters FB page. Cremulya, inulan ng batikos dahil sa post ng DILG sa gitna ng pananalasa ng bagyo, mga kabos. Kasi alam po natin, ang bagyong Krising po ngayon ay umaandar sa ating Philippine Area of Responsibility. Tapos susunod na naman po ito pong bagyong Dante, mga kaboses, di ba? No, sa mga ulat po, no, sa weather update, naririnig po natin yan. Inulan ng batikos sa social media si Department of Interior and Local Government DILG Secretary John B. Cremulya matapos ang mga post ng kanyang ahensya sa gitna ng bagyo. Ayon kasi sa ilang mga netizen, ay tila ginagawang biro ni Cremulya ang bagyo. Ilan sa mga personalidad na hindi ikinatuwa ito ay si Jake Ejercito, na sinabing hindi ito ang tamang panahon para magpatawa, na kaboses. So, meron ding mga personalidad, no, na nagbigay rin ng komento, mga kaboses. Maging ako nakapagbigay rin ako, mga kaboses. At ngayon nga, magkokomentaryo tayo doon po sa asal na pinakita nito pong DILG, no, at kay ni John B. Cremulya, mga kaboses. Ayun. So, makikita nyo po, yun pong mga posting ng DILG Philippines FB page. Ito po, dito po, isa po ito sa mga post, ha. Ito ipapakita ko sa inyo, mga kaboses. Yan po. Ayun po dito, mga abangers, may inaabangan ba kayo? Mamaya na, kain muna ako. Oh, di ba? Ang tinutukoy niya po rito, mga kaboses, nako po, ano bang napasok sa utak nito mga taong ito, mga kaboses? Tila ba ay ginagawang joke ang pananalasa ng bagyo, mga kaboses? Ang dami pong nahihirapan sa sitwasyon ngayon. Marami po, mga kaboses, ang nagpapatulong, humihingi ng saklolo. At siyempre, nag-aantay ng mga anunsyo ng ating gobyerno, mga kaboses, na inaasahan nilang tutulong sa kanila. Ikaw ba naman pagsabihan ng mga abangers? Sino ba mga abangers? Yung mga apektado na bagyo? Sige, pagpalagay natin, sino ba mga nag-aabang ng anunsyo? Yung mga apektado sa pagbaha at mga bagyo, mga kaboses. Ayon pa sa kanya dito, may inaabangan ba kayo? Mamaya na, kain muna ako. Mabuti ka pa, John B. Cremulya. May nakain ka ba dyan sa hapag mo? Well, yung ibang mga tao, lubog sa baha. Inasok ng tubig yung kanilang tahanan. Ewan ko ba kung may makain ba sila ngayon? Baldado po yung kanilang mga trabaho. Ha? Buti po nakuha nyo pang kumain. Ang sarap-sarap po siguro ng kain nyo. No? At kinumpirma po yan na ang sarap po ng chibog niya, mga kaboses. Ito po yung post niya na pangalawa, mga kaboses. Ito po. Mga abangers, sarap ng bugche ko. Ibig sabihin, chibog. Masarap daw yung kain niya.
sa kabusugan ay nakaidlip ng sandali. Oh, ito na, inaabangan ninyo. Ayan. Yun pong anunsyo ay nilabas na po na wala pong pasok, no? Para pong ginawang joke lang po talaga eh, no? Yung bagyo, mga kaboses. Insulto ito, no? Napakalaking insulto ito sa taong bayan, mga kaboses. Buti pa siya, nakapagtsibog siya, habang yung iba ay nakakaramdam ng takot. Baka anong mangyari sa susunod, lalo na po may paparating na naman pong bagyo. Ha? Ewan ko ba kung saan nilagay ng ang kanilang mga kukote, mga kaboses, lalo na po ni Secretary John Vic Remulla. Pangalan niya po yung nandito eh. Secretary John Vic. Oh, nakikita niyo yan dyan sa screen, mga kaboses, di ba? Ha? Mga abangers. Sino ba mga abangers o nag-aabang ng mga impormasyon? Wala naman pong ibang nag-aabang ng impormasyon eh, kundi yung mga apektado, mga nasalanta po ng bagyo, di ba? Mga kaboses, ay nako, talaga, no? Ginagawang biro na lang lahat, mga kaboses, di ba? Habang lubog sa baha ang ilang probinsya at patay na po ang ilan dahil po sa pananalasa ng bagyong Krising, ano ba inatupag nitong DILG? Ha? Hindi naman po relief updates, hindi rin po disaster command center briefing, wala po tayong nakikitang ganon. Puro memes, ha? Paro patawa, katsipan, mga kaboses, di ba? Kaya po inulan ngayon ng batikos ito si DILG Secretary. Bisitahin niyo yung DILG Philippines na Facebook page, di ba? Makikita niyo, napakarami po mga nag-bash dyan. Puro po naka-angry react yung mga tao, mga kaboses, kasi nasaktan sila eh. Ha? Mabuti pa itong si John Vic Remulla, sarap ng kain. Ha? Patsibog-tsibog lang, patulog-tulog lang habang yung iba ilubog, naghihintay ng anunsyo ng ating gobyerno kung ano ba mga plano, mga kaboses. Hindi lang po yung walang pasok, kundi mga kaboses, sila po'y natatakot, ha? At sila po'y nangangamba, mga kaboses, kung ano pa yung kakainin nila sa susunod na araw kung wala ba silang trabaho. Diba? Pabirong mga content eh, no? Sa ahensya pa ng DILG. Ayon po ng ilan ay tila bagang ginagawang katatawanan po. Ito pong bagyong seryoso naka-aapekto, mga kaboses, sa maraming Pilipino. Mga kaboses, imagine meron pong mga personalidad kagaya po ni Jake Ejercito na nakapagsalita po, mga kaboses. Ito po mantakin nyo po ito, mga kaboses. Balikan po natin. Ito pong mandato po ng DILG. Unang-una po, sila po dapat ang nangunguna sa disaster preparedness, LGU coordination at emergency response. Baka nakakalimutan nila na dapat nilang i-check rin yung mga flood control projects sa pinagsasabi ni PBBM, ni Bongbong Marcos. Nasaan na ba yun? Wala, di ba? Yun ang dapat pagtawanan ninyo. Yun ang dapat ang imbestigahan ninyo. Di ba? Kasi walang nakikita eh. Lubog pa rin sa bahay yung mga tao eh. Lumalala pa. Mga kaboses. No? Sa halip na serious update, mga kaboses, nagpo-post pa ng kung ano-anong kabulastugan. Tama bang panahon ito para sa jokes, ha? Secretary Remulla, tama ba para sa joke ito? Nako talaga. Nasa gitna ho tayo ng climate crisis. Ano po? Mga kaboses, climate crisis may crisis po tayong hinaharap, mga kaboses, di ba? Nalulugmok po sa baha ang maraming community. Anong sagot ninyo? Yan po, mga punchline. Kunwari Gen Z, ganon. May mga pakulo pa kayo dyan, nalalaman. Siguro kung sa panahon ito ni PRRD, kung ako ang presidente, siguro nako, mga kaboses, ewan ko lang kung magtatagal pa dyan sa pwesto yan. Insulto yan sa mamamayan eh. Siguro sa kapanahunan ni former President Duterte noon, pinagalitan na ito si John Vic. Tapos noon time ni PRRD, mayroon pong di ba, briefing na mga nangyayari o nagaganap. Ultimo presidente ng Pilipinas natin, wala po dito sa Pilipinas, andun po sa US. Nagkikipag-usap sa mga kano, mga kaboses. Wala naman po tayong problema na mag-usap sila dyan. But sana po nakita ang sitwasyon ng ating mga kababayan ngayon.
Yung mga sinabi niya na binigyan niya ng mga ito pong instruction, anong ginagawa? Diba? Nagkalat siya sa social media kaya tuloy nabash. Sana po huwag itong palusutin mga kaboses, no? Wala po sanang ganito, wala pong biruan mga kaboses. Ang posisyon po ng gobyerno ay hindi po stand-up comedian, ano po? Hindi po yan comedy stage. Hindi po dapat kayo dyan magpapatawa sa panahon po ng pangangailangan ng bawat Pilipino. Ang taong bayan po, hindi po audience ng kababawan nyo. Sa panahon ng sakuna, ang kailangan natin ay leader na may puso, mga kaboses. Hindi yung may parang, ano bang pwede matawag natin dyan, mga kaboses. Ha? Kung si General Torre ang ating pasasagutin, ganito daw. May ano daw dito, ganito, mga kaboses. Diba? Sabay turo sa utak, may mga kaboses. So, sino ngayon ang ganyan? Diba? Kaya sana, Secretary Rimulya, unahin nyo muna ang serbisyo bago ang mga sarcasm, mga kaboses. Hindi ko kasi naiintindihan eh. Mga kaboses, kung dismayado rin po kayo, pakishare po ang video na ito. Comment po kayo sa baba. Please subscribe, like, and share po sa atin pong discussion ngayong araw, mga kaboses. At babasahin ko po yung mga komento ninyo at sa next upload po natin, mga kaboses, ipa-flash po natin. Yun po mga comments po ninyo. Sa atin pong episode ngayong araw, mga kabos. God bless po sa inyong lahat. At ako po si Kaboses Wins, mga kabos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Please subscribe, like, and share, and click the notification bell po para notified po kayo sa lahat po ng kaganapan ng atin pong bayan, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Wins at ito po ang Standpoint Analysis, mga kaboses. Bye-bye and God bless.